Ngayong araw ay magpapatanim kami ng palay at magluluto ako ng kanilang pananghalian at merienda. Mga alas 9 ng umaga ay nagsaing na ako ng kanin. At sinimulan ko na ring maghimay ng gulay para sa lulutuin kong ulam. Meron tayo ditong sitaw at saka repolyo dahil ang lulutuin natin ay nilagang baboy. At hiniwa ko na rin yung ating baboy. Ito pala yung baboy na pinausukan natin ng 5 oras. Hindi ko yan nilagay sa ref, nilagay ko lang sa baunan at kita nyo naman hindi siya nasira. Napakabango niya at perfect na perfect itong sabawan. Sakto naman dahil nga nakababad yung mga nagtatanim ng palay, ay masarap talagang humigop ng sabaw. Nang ma-prepare ko na lahat ng kailangan ay nagsimula na akong magluto. Nagisa lang ako dito ng bawang at saka sibuyas. At isinunod ko na ring ilagay yung itag or kiniing at iginisa ko lang ito ng bahagya. Pagkatapos magisa ng karne, nilagyan ko na yan ng maraming tubig. Hindi ko na yan tinimplahan ng asin o kaya patis dahil maalat na yung karne. Nung malambot na yung karne, nilagay ko na yung ating gulay, yung sitaw at saka repolyo. Pinakuluan ko lang yan hanggang sa maluto yung mga gulay at sakto naman pagdating nila kaya kumain na din kami agad at nagpahinga. Nagpahinga lang kami ng kaunti at pagsapit ng 1:30 ng hapon ay itinuloy na nila ang pagtatanim at ako naman ay naghimay na ng mga gulay para sa lulutuin kong merienda. Meron tayo ditong beans, carrots at saka repolyo. At hiniwa ko lang yung mga yan ng maliliit. Isinunod ko naman ang ating mga rekado na bawang at sibuyas. At naghiwa din ako ng kaunting karne o yung itag o kiniing na tinatawag. Ito yung karne na pinausukan natin ng 5 oras. Nang handa na lahat ng kailangan, nagsalang na ako dito ng palayok at nagpainit ng mantika. Igigisa lang natin ang bawang hanggang mag-brown at isunod na natin ang sibuyas. Igisa lang din natin yan hanggang sa maluto. Isunod na rin nating ilagay itong karne at igisa natin ito hanggang sa maprito-prito yung karne para masarap. Kapag okay na yung karne, ay lagay na natin yung carrots at saka yung beans. Nagkaproblema nga ako dito dahil hirap ngang umapoy yung mga panggatong natin. Kapag umaapoy naman ay sobrang mausok o kaya naman ay namamatay agad. Kaya naman nilabas ko na yung ating butane, yung ating pang-emergency, at doon ko itinuloy yung pagluluto. Nung magisa ko na yung carrots at saka beans ay isinunod ko ng ilagay yung repolyo. Ang gusto ko nga pala sa gulay ng pansit ay half cook lang. Kaya konting gisa lang at tinimplahan ko na ng paminta, asin at magic sarap. At saka ako hinango. Yung palayok naman ay nilagyan ko ng maraming tubig at tinimplahan ko ng toyo. Tsaka ko nilagay yung bihon. Pinakuluan ko lang at hinalo ng hinalo hanggang sa maluto yung bihon. Luto na yung bihon at wala na ring tubig kaya nilagay ko na yung oyster sauce. At saka ako hinalo ng maayos. At para sa finale, ihinalo na rin natin yung niluto nating gulay kanina. At ayan, luto ng ating masarap na pansit. Sakto naman na maaga silang natapos sa pagtatanim ng palay, kaya tara magmerienda na tayo habang mainit-init pa ang pansit. At gusto ko lamang pong i-shoutout lahat po ng magsasaka. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po. Sobrang saludo po ako sa tiyaga at sa sipag po ninyo. Maraming maraming salamat. Kayo po ang bumubuhay sa amin.